Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Emergency! Emergency! Paging Dr. C! Emergency! Emergency! Hello po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Gary C. at nanonood po kayo ng Gabay sa Kalusugan. Ang ating pag-uusapan ay tungkol dito sa heat or cold compress. Marami po akong natatanggap na mga tanong. Kadalasan sila yung nadulas, nauntog, tumama ang ulo, tumama ang siko, balikat, at ang unang tanong sa akin, Dok, ano bang gagawin namin? Ilalagyan ba namin ng warm compress o kaya ng cold compress? Alam nyo po ba na mahalaga po kung ano pong i-apply nyo, lalong-lalo na sa unang 24 hours ng injury. Kung ito po i-applyan nyo ng warm o kaya ng cold compress, may kinalaman sa mabilis na paggaling o sa paggaling mismo ng inyong injury. So yan ang ating pag-uusapan. Ngayon, bago ang lahat, huwag nyo munang kalimutan. Ano yun? Siyempre, I Heart GSK. Ayan no, I Heart GSK. I-type nyo po dyan sa comment box para alam ko naman kung kayo ay in love sa ating Gabay sa Kalusugan channel. Okay? Okay ba? Sige na, pagbigyan nyo na ako. Konting lambing lang naman yan, di ho ba? Ngayon, kailangan natin pag-usapan yung facts na tinatawag pagdating sa cold and heat therapy. Ito yung mga mahalagang dapat nyong malaman. Kasi, tulad ng sinabi ko, pag mali ang ginawa nyong application, for example, kailangan heat therapy, pero linagay nyo cold, o kaya baliktad naman, dapat cold therapy, ginawa nyo naman heat therapy o warm therapy, ay maaari may kinalaman yan sa paglala o sa pwede natin sabihin na mabagal na paggaling ng inyong kondisyon. So ito po mga dapat nyong malaman. Facts on cold and heat therapy. Number 1, cold treatment reduces inflammation by decreasing blood flow. Ang ibig sabihin yan, pag nag-apply kayo ng malamig doon sa area, nababawasan po yung pamamaga sa pamamagitan ng pagbagal o paghina ng pagdaloy ng dugo dun sa lugar. At ito pong cold therapy, kadalasan, ina-apply lang natin yan sa unang 48 hours o unang 2 araw mula nung kayo ay nagkaroon ng injury o nagbukulan o kung anuman. So tandaan niyo yan. So ang tanong, nagbabasketball ngayon yung ating paboritong basketball player. Biglang natapilok, anong gagawin? Sagot! Ha? O syempre, cold treatment. Di ba? Kasi iiwasan nga natin na ito ay mamaga sa pamamagitan ng pagbawas ng blood flow dun sa area. Ngayon, ano pa ang iba pang facts na dapat yung malaman? Heat therapy naman o heat treatment. Kabaliktaran naman ito dun sa cold. Pinopromote nito ang magandang blood flow, nakakatulong to para ma-relax ang muscle at nakakatulong din to para sa healing o paggaling ng ating injured na lugar sa ating katawan. So, ito'y kadalasan naman ginagamit ang heat treatment sa mga chronic pain. Ibig sabihin yung matagalan na. So, halimbawa, natapilok, unang 24 o 48 na oras, ibababad mo muna sa tubig na malamig yan, yung punong-punong yelo, o kaya rinarap nyo ng towel na pinagbabaran sa tubig na malamig. Pero pag ito'y lumampas na ng 3 araw, o kaya nasa 1 linggo na yung kirot nito, ang mas maganda, gamitin nyo na heat treatment o heat therapy. Ano ngayon? Saan naman ginagamit yung tinatawag na alternate? Pwedeng heat, pwedeng cold, o kaya salitan. Gawin nyo muna kada 4 na oras, gagawin nyo pagpapalit yung heat and cold therapy. Saan ginagamit? Kadalasan sa mga masasakit ang kalamnan na may kinalaman sa exercise. So, alternating heat and cold treatment may help reduce exercise-induced muscle pain. Yan. So, yung mga nag-jogging ka ngayon, kinabukasan masakit ang kalamnan mo, o yan, cold mo na. After mga 4 hours o 6 hours, gawin mo naman heat therapy. Ang tanong, kano katagal mo gagawin yung cold saka heat therapy? Maximum lang yan mga 15 to 20 minutes. Kadalasan naman kung heat therapy, minsan pagkatapos na ng mga 15 o 20 minutes, hindi na mainit yan.
Pag cold naman, pag tunaw na yung yelo, di medyo hindi na ganun kalamig. So, ang tanong, masakit ang aking tiyan dahil sa kaka-sit up ko. Kasi first time lang ako nag-sit up Kinabukasan, sakit-sakit ng akin abs. Anong gagawin ko? Alternate. Subukan nyo alternate yung cold at heat therapy ng pagitan mga 4 o 6 na oras. Ang tagal ng bawat compress, mga 15 to 20 minutes lang. Hindi pwedeng lalampas tayo sa 20 minutes na naiinitan yung lugar kasi maaari mag-cause na po ng pagkabugbog, soreness ng muscle. So, tandaan niyo yan. So, ngayon, ang tanong, paano kainit? Minsan, sinasabi natin na pag ininitan natin, yung for example, warm bag, o kaya naglagay ka ng mga, kadalasan yung ginagamit yung goma na nilalagyan nyo ng tubig na mainit, pag sobrang init naman at dinerecho nyo yan doon sa balat nyo, maaaring mapaso naman ang balat nyo, lalo na kung diabetic. Kasi pag diabetic, minsan hindi na nila nararamdaman. Dahil nga sa nagkakaroon ng mga neuropathy, nagkakaroon ng numbness, hindi nila naramdaman na sobrang lamig o sobrang init na pala yung ina-apply nila. So, make sure na pag naggumamit kayo ng mga heating pad, wag naman yung direct na nakakontak yan sa inyong balat. Ganon din ang ice. Dahil pag malamig, pwede ka magkaroon ng tinatawag na frostbite. So, dahil sa sobrang lamig yan. So, tandaan nyo, kailangan, lalo na mga senior citizen na medyo manipis na ang balat, hindi kayo pwedeng gumamit ng mga extreme heat dahil maaari mapaso po kayo o magkaroon kayo ng pamamasa. Yan. Ngayon, ang cold, nakakatulong yan na mawala ang pain dahil sa numbing. So, ano ibig sabihin yan? Parang nagnanumb, nagmamanhid. Yan ang epekto, di ba? Pag humawak kayo ng yelo na matagal, ang pansinin nyo, parang nagmanhid yung kamay nyo. Sa ganung paraan, nababawasan ng sakit, maaaring panandalian. Rini-reduce nito ang swelling at inflammation at kadalasan ginagamit din to sa mga bleeding. So, alam natin, pag dumudugo ang ilong, anong ginagawa nyo? Alam nga man, dumudugo ilong mo, maglalagay ka ng hot compress sa may ilong o sa may noon nyo. Lalong duduguin yan. Dapat cold compress. Okay, mag-alala, mamaya gag-guide ko po kayo kung ano yung mga kondisyon na kailangan cold, ano yung kondisyon na kailangan hot. Kaya kailangan panoodin nyo ng buo itong video na to para maintindihan nyo po. Ngayon, kailan hindi pwede gamitin ng cold? Ibig sabihin cold compress not suitable if, ito po, number 1, risk of cramps, yung mga pinupulikat. So, pwedeng dysmenorrhea, mga babaeng pag may buwan ng dalaw, huwag kang gagamit ng cold compress sa puso nyo dahil lalong lalala po yan, lalong maninigas ang inyong muscle. Number 2, huwag ka rin gagamit ng cold compress kung yung area nyo na lalagyan yan ay namamanhid na. So, lalong mamamanhid yan. Number 3, kung may open wound, ibig sabihin may sugat na talagang nakabuka at nakikita nyo na talaga na naka-open yung wound na yan, o kaya may blister, hindi nyo pwede rin gamitan ng cold compress. O kaya may mga vascular diseases or injury or sympathetic dysfunction. Ano ba ibig sabihin nito? Ito yung mga may kinalaman sa ugat, sa mga nerves, kung saan naapektuhan na ang inyong blood flow at very sensitive na po kayo sa lamig. Kasi may mga tao, di ho ba, na sinasabi, malamig ang palad ko, malamig ang talampakan ko, nanlalamig yung aking mga balat. Hindi nyo rin pwedeng gamitan ng cold compress. Ngayon, ang heat naman, ano naman ang main goal ng heat? Heat therapy o warm therapy na tinatawag nyo, o kaya hot therapy. Unang-una, inaayos niya yung daloy ng dugo doon sa area kung saan nyo po ina-apply ito. Nababawasan ng mga joint stiffness and muscle spasm na kadalasan daing ng mga senior citizen. So kung kayo po isang senior citizen na matagal nang sumasakit ang tuhod, balakang, braso, kung saan mang bahagi ng inyong katawan, heat therapy ang mas nararapat po sa inyo. So tumutulong din to ma-relax ang inyong muscle. Tandaan niyo yan, ha? Ngayon, ang heat therapy hindi pwede o wag na wag niyong gagamitin sa unang 28 oras o 2 days after an injury. Baliktad ng cold. Ang cold dapat sa unang sa unang 48 hours. Pero pag heat, pag lumampas na po ng 48 hours, saka nyo gamitin. Wag sa unang 48 hours o sa 2 araw after an injury. So, ang common tanong sa akin, Doc, ano ba magandang gamitin na cold compress? May tinatawag tayong mga cold packs. Ano ibig sabihin yun? Ang cold packs pwedeng ice towel,
Kumuha ka ng isang planggana, lagyan mo maraming ice, ihulog mo yung bimpo na yan, o kaya yung inyong hand towel, pigaan nyo ng konti, tapos ilagay nyo ngayon ito sa isang plastic. Ilalagay nyo ngayon sa freezer. Hintayin nyo ng mga siguro 1-2 oras hanggang ito medyo lumamig at mag-solidify ng konti. Ang tawag doon, ice towel pack. So, ang procedure ganito. Kung gusto nyo gumawa ng ice towel, dampen. Ano ba yung dampen? O babad ang isang tuwalya sa cold water o maraming ice. I-fold nyo po yan. Medyo pwede nyo pong pigay ng konti. I-place nyo po sa plastic na sealable bag. Medyo matrabaho, no? Then, ilagay nyo nga sa freezer. Sabi rito, 15 minutes. But usually, ina-advise ko sa pasyente, dapat araw-araw meron po kayo naka-ready na. Kasi kung emergency, halimbawa, nauntog ka, saka mo gagawin to, maghintay ka pa ng 15 minutes or more. Diba? Dapat lagi, pag meron kayong rep sa bahay, may freezer, dapat meron kayo palagi mga yellow dyan para in case of emergency. So ngayon, pag inalis nyo na sa freezer, ipa-place nyo na po yan sa affected area. So yan yung tinatawag na cold packs using ice towel. Pero maabala yan, di ba? Isa pang pwede nyo gawin ay ice pack or cold compress, yung mismong yellow. Di ba marami sa atin may mga ice cube sa loob ng freezer, ilagay nyo na kagad diretso sa sealable bag. Yan ang kadalasang ginagawa. Yung iba, maglagay ka ng konting tubig para mas mabilis maramdaman yung lamig. So, make sure to seal the bag at squeeze yung air na walang air sa loob para mas lapat pag linagay nyo po doon sa area na masakit. Then, gawin nyo po yung procedure. Ngayon, pwede nyo rin balutin yan ng bimpo para hindi naman masyadong malamig na maapektuhan yung balat ninyo, lalo na yung mga may edad. Pero isa sa pinakasimple, siguro lahat naman ng bahay, ayaw ko lang sa bagay, dati may nagsabi, Dok, wala kaming freezer, wala kaming rep. So, hindi ko masabing lahat. Karamihan naman ng bahay siguro, pag binuksan mo ang mga freezer, may ganito kayong makikita. Yan. Nako, sasabihin na naman yan, ano Dok gagawin dyan, kakainin? Hindi po, pinakita ko lang yan dahil yan ang gagamitin natin for cold therapy. So kung saan yung area na masakit, edi i-wrap mo lang siya doon sa area na yun. Bahala na kayo. Mamaya baka may magtanong, Dok, ano ba mas effective? Kung gagamitin ko ba yung green beans o yung mais o yung mixed vegetable? Ay bahala kayo sa buhay niyo. So basta yan po. Ang purpose lang niya, malamigan yung area na sumasakit. Di ba? O kaya nagkaroon ng injury sa first 48 hours o 2 days. Pero, pag medyo hindi naman sosyal, ay pumunta ka lang sa sari-sari store. Alam ko, nung bata ako, gumagawa ko ng ganito kasi yung nanay ko po, o yung lolo at lola ko, bago yung nanay ko, ay meron pong sari-sari store. Baka hindi nyo alam. Ay ba, nagtitinda po ako doon. Nagtatakal-takal po ko ng gaas. Di ba? May suka pa nga, takal. Ganun po, ha? Matagal na ito. Tapos ang candy. Pabili nga ng candy. Yung, naalala ko, 25 centavos, 3 candy po yon. Yung mga ganung panahon. No? Ngayon yata, piso na yata kada candy, no? Itong ginagawa namin, nagbabalot kami ng ice, sasalagay sa freezer. Nung araw, inabot ko, hindi ako nagkakamali. Ewan ko lang ngayon, ha? Pero nung araw, naalala ko, 25 pesos isang balot ng ganyan, Ice water pa nga yung iba. Gusto ng iba, ice water, dyan na iniinom sa plastic. Pero, ice na po yan. So, yung ibang ginagawa, binabalot lang ng bimpo na basang pinigaan para hindi naman masakit sa balat, di ba? Ngayon, kung social ka ng medyo social na ngayon mga tao, puros ng Shopee, o kaya mga Lazada, pwede kang bumili ng ganito, mga gel. Ice pack gel ang tawag dyan. So, ayan, readily available. Lagay mo lang sa loob ng freezer mo. In case nagkaroon ng injury, yan ang gagamitin nyo. No? Pero kung medyo, ako, ang ginagamit ko ito. Sinasabi ko na yung secret ko. Ito ginagamit ko. Yung, ko tawag dyan, ice pack naman. Ice bag na linalagyan ng ice. Ang kagandahan, may mga ganyan na po na pwede sa lamig, pwede sa init, di ba? Meron ako nakita na hanapin nyo na lang yan na pwede sa lamig, pwede sa init. So, pwede mo lagyan ng ice, pwede mo lagyan ng hot water. Yung talagang boiling water, lalagay mo dyan, tapos tatakpan mo lang maigi. Then, ayos na. Pwede nyong gamitin yan. Mabilis, di ba? Ngayon, pag warm packs naman, ganito naman ang pagpipilian natin. Warm towel, pareho nung sinabi ko kanina,
Pero ito, instead na tubig na malamig na may yelo, ang gagamitin mo ngayon yung medyo mainit-init na tubig o kaya heating pads. So ganito po yan. Pag warm towel, yan. Common na common yan. Pag pumunta ka sa Chinese resto, pagkatapos o bago ka kumain, abutan ka ng parang lumpia ang tawag namin dyan Tapos ipupunas mo sa mukha mo. May nakita ko, pinunas sa mukha, pinunas sa leeg, tapos sa kilikili. Ang loko talaga. So, warm towel ang tawag. Sa warm towel, ganun din. The same procedure. Dampen the towel with warm or not naman boiling water para hindi kayo mabanlihan na tinatawag. Then, put it on the affected area to ease the muscle spasm or muscle pain. Pero, yung iba, social heating pad ang ginagamit. Pero be sure, yan ang sinasabi ko kanina paulit-ulit, be sure na may protection yung balat nyo. So, wag direct contact sa balat ninyo. So, lagay ka ng bimpo na basang pinigaan para magiging moist heat niyan, para mamasa-masa na mainit-init. O, bahala na kayo. Ito yung common, no? Nabibili yan. Yung, ito ginagamit sa mga naglalabatiba So, napakakapal ng goma na yan, tas may roscas. Bubusan mo ngayon ng tubig yan na mainit, no? Yung kumukulo. Tapos wag niyo pupunuin. Siguro mga 1/3 lang. Tapos i-press niyo para walang hangin, then i-roscas niyo maigi. Balutin niyo ulit ng bimpong binasa na pinigaan. Tapos idampi niyo ngayon sa area na masasakit. Yan maganda yan dahil kung tuhod, mababalot mo yung buong tuhod, di ho ba? Kung likod, higaan niyo na lang yan, pwede. Pag low back pain, ako ginagawa ko yan pag may low back pain. Pero nung nauso yung mga ganito, yung mga heating pad, yung sinasaksak, mas convenient. Alam mo, pa-convenient ng pa-convenient. So, isaksak mo na lang yan. Usually, mga 2 minutes lang, mainit na yan O, edi higaan nyo na. Pag hindi na mainit, saksak mo ulit. Bahala ka kung ilang beses mo gustong isaksak. Basta, ganyan lang, napakasimple, di ba? Ngayon, ang tanong, Doc, ano bang advantage ng mga ganyan, no? Types of warm packs or pads. Yung heating pad, make sure pag diabetic po kayo, binanggit ko na to kanina, pag diabetic kayo, hindi nyo masyado nararamdaman kasi, kaya make sure na meron kayong kasama sa bahay na alam niya, siya maghahanda kung kaano kainit, more or less alam niya na, sobrang init yan. Wag ho yan, kasi baka maano yung balat ninyo dahil diabetic kayo Medyo mahina yung pakiramdam nyo, no? Because of mga neuropathy. So, make sure na balutin nyo siya. Huwag direct na nakaano sa balat ninyo. Pero ang pinakamaganda sana sa mga senior citizen, like, nung isang araw may kausap ako, sabi ko, ang dami nyo pong dinadaing na masakit sa inyo. Masakit yung balikat, lower back, hips, yung tuhod, pati yung kanyang ankle, masakit. Ang hirap naman ipack yan ng warm pack lahat, no? Ang pinakamaganda ganito, magbabad ka na lang sa warm water. Kaya nga iba, sinasabi ko, pumunta ka sa Laguna, mga hot spring. Kaso, syempre, hindi naman convenient yan. Kung halimbawa, nasa Manila ka, wala naman hot spring. So, mahirap daw, malayo. Di, bumili ka ng bathtub. Sasabihin na naman nila, Doc, wala kasi kaming lugar na paglalagyan ng bathtub. Pinaka-simplest siguro, bumili ka ng drum, butasin mo, tapos lagyan mo tubig mainit. Doon, lumublob ka ng lumublob, no? Pero, honestly, para sa akin, ito yung pinakamaganda. Very relaxing dahil buong katawan ninyo, pag nainitan yan, yung mga muscle, nababawasan yung soreness at gumaganda yung blood flow. So, nakakatulong yan sa healing at malesen po yung inyong mga tinatawag na body aches and pains. Pati yung mga joint pain. So, kung kaya, mas maganda. Pero ang tanong, kailan naman hindi pwedeng gumamit ng init? Maski yung mga warm bath na yan, kailan hindi pwedeng gamitin yan? Ito po. Kung yung pasyente na mismo nakakaramdam na mainit na mismo yung area na masakit, mainit, mapula, namamaga, hindi ko i-advise yan. Lalo na kung may mga skin problem o mga, ang tawag na to, scaly, dermatitis, nagkakaliskis yung balat, yung mga may psoriasis, hindi ko pinapa-warm water yan. Lalong lalala po yung condition nila. At syempre kung may open wound po kayo. Kung ang area ninyo ay numb, so sobra ng manhid, pag nag-warm compress kayo, baka rin lalong lumala. Kung very sensitive po kayo sa init, may mga peripheral neuropathy at mga kung ano-ano pang mga problema na sensitive po sa init. So may mga tao po na paano ba sabihin na
Talagang Dok, mainit palaging talampakan ko. Kung mainit na yung talampakan mo, hindi na makikinabang yan sa pagbabad sa tubig na mainit. Baka lalong lumala ang kondisyon nyo. So, pwede sa cold po yung ganon. Baliktad naman, kung palagi naman malamig yung paa ninyo, mas maganda ibabad naman sa warm compress. Some of you, maaaring isipin, ay naku, common sense naman yan. Ay naku, huwag niyo akong ganyanin dahil marami po mga pasyente na walang common sense. Minsan naman, alam na nila na bawal, ginagawa pa nila. Kaya huwag na kayo mag-inarte. Huwag niyo sabihin na common sense lang yan. Ngayon, eto na ang tanong. Should I use ice o kaya cold or heat o kaya warm compress dun sa area na masakit? So, simplify na natin tong ating paliwanag. Ito na yung pinaka-highlight ng ating lecture. Cold compress can be used for the following. Yan. So, yan po yun ha. Lalakihan natin para makita ng mga senior citizen. Ito, cold. Tandaan nyo, cold to ha. Eye allergies. Yung nagising ka o kaya biglang parang may kumagat sa yung insekto sa mata nyo, namamaga, may napuwing, nangangati, kinalmot nyo, o kaya may nakain ka na nangangati yung mata mo at nagluluha, mas maganda cold compress po yan. Swelling. Ayan, yung pangmamantal-mantal, lalo na yung mga nakagat ng lamok. Yan, ha? Then, fever. May lagnat ka, di ba? Madalas yung marinig, paglagay ka lang ng ice dyan sa batok mo, sa kilikili mo, sa ulo mo, at mapapansin nyo, nakakatulong yan para bumaba ang inyong lagnat. Acne o tigyawat, lalo na yung mga acne o kaya pigsa. Pigsa na ang sakit-sakit, parang, ano tawag doon, namamaga, at parang ang pula-pula, yan, maganda ice mo nang gamitin nyo dyan. Rashes, yung mga nangangati-ngati dyan, o kaya may nakain, o kaya may allergy sa mga alikabok, nagkakaroon ka ng rashes, insect bites na nabanggit ko, kagat ng langgam, ng ipis, yan. Common pains na yung pang 48 hours. Yung ngayon 48 hours lang, kailan nag-umpisa yung sakit mo? Kanina lang. O yan, ice yan. Kailan nag-umpisa yung sakit mo? Kahapon lang. O sige, ice natin. Kailan nag-umpisa yung pain mo? 1 linggo na, Dok eh. Ay, hindi na pwedeng ice yan. Warm na. Tendonitis, yung biglang para may hinila ka, tapos yung pag ginalaw-galaw mo yung kamay mo o siko mo, meron parang lumalaban na bago lang, yan din. Gout flare-up. Ano ibig sabihin nun? Yung nagising ka na lang, bigla na masakit yung hinlalaki mo, tapos ang pula-pula, mainit. Ibig sabihin niya, may nakain ka na mataas sa purine, ang tawag dyan, gouty arthritis. So, sa unang 24 oras, lalo na sa unang 48 hours pala, 24 ako ng 24 oras. Sa unang 48 na oras, mas maganda cold mo na. Razor burn, nag-ahit ka, tapos biglang nasugatan. Migraine, sumasakit ang kaliwa o kanang bahagi lang ng ulo mo. Pag sinabing migraine, kalahating side lang ng ulo mo sumasakit. Ice, maganda yan. Ice compress. Muscle sprain or strain, yung natapilo ka, halimbawa, okay, nabugbog dahil sa kakakilos mo, ng pagod, yan, pwede rin ice. Ngayon, kailan naman ginagamit ang warm compress? A warm compress can be used for the following condition po ito, ha? Okay, lakihan natin. Ito, para kita ng mga lolo at lola. Respiratory congestion and pain. Ano yan? Kadalasan mga ubo-sipon. Ubo ka ng ubo, napepwersa na po yung inyong dibdib sa kakaubo. Ayan, mas maganda gamitan ng warm compress. Maraming mga tao pag inuubo, nakaramdam ng chest pain. Yung pala because of muscle pain. So, warm compress. May sipon po kayo, parang baradong ilong, huwag kang gagamit ng cold. Dahil pag gumamit ka ng cold, lalong magbabara yung ilong nyo. Lalong hindi nyo may lalabas ng sipon. Ang gamitin nyo, warm compress dyan sa may ilong nyo, sa may bridge. Yung mismong, alam nyo ba yung bridge? Yung mga pango kasi, walang bridge no? Parang collapse yung bridge Hindi, biro lang Marami pa naman nakikinig sa ating pango. Joke lang. Ito po, dito, lagyan nyo lang po ng warm compress dito. Makakatulong yan. Ano pa? Eye-related problems pero hindi allergy Eye-related, yung parang pagod yung mata nyo. 2 days, 3 days ka nagpuyat, 4 days kang puyat. O yan, konting warm. Makakatulong yan to improve the blood flow dun sa area para ma-relax yung mga muscle. Close wounds. May mga sugat na close o kaya may abscess yung may nana na matigas pero hindi pumuputok-putok. Aba, initan natin yan para lumambot. Yan.
ingrown, meron tumubo na kuko dyan sa inyong kamay o kaya dyan sa may paa nyo, sa hinlalaki, huwag nyong gagamitan ng cold, gamitan nyo ng warm. So, pwede nyo lublob sa tubig na mainit. Masakit ang tenga dahil may infeksyon o kaya masakit ang ngipin, warm din dapat. Muscle and joint spasm, ibig sabihin paninigas ng mga kalamnan. Ano bang magandang halimbawa, mga daliri sa umaga? Ang hirap igalaw. Ibabad nyo po sa tubig mainit, pwede po yan. At habang nakababad, mag-close open kayo. Tension headaches, masakit ang ulo dahil sa sobrang tensyon. Sa dami ng kabusitan sa buhay, sumasakit ang ulo, mas maganda warm compress to relax. Kasi nagkakaroon ng muscle tension pag ganyan. So, di ba sinabi ko, pag may muscle tension, muscle spasm, dapat warm para ma-relax. Iba yung migraine kasi ang migraine may kinalaman niya sa blood vessel. Okay, blood flow. So, linalagay mo ice para mag-constrict ang blood vessel, mabawasan ng sakit ng ulo. Arthritis, lalong-lalo na yung osteoarthritis, makikinabang sa warm compress. Post-inflammation, tendinosis, pain, lahat ng mga dating na maga at nawala na yung maga pero masakit pa rin na mga litid o mga kalamnan, pwede rin yan. At muscle cramps o yung mga nagdidysmenorrhea o sumasakit ang puson tuwing may buwan ng dalaw. Hindi na kayo kasali. Karamihan sa inyo wala ng menstruation kaya hindi ka kasali sa usapan. Okay. Ngayon, lahat ng mga tinuro ko sa inyo, pwede niyong balikan nito. Tapos, nabatukan ni Mrs. Anong gagawin? Sa unang 48 hours, cold compress. Nauntog, cold compress. Pero after 48 hours or after 2 days at masakit pa rin, warm compress na po. Okay? So, maayos ba ang mga paliwanag dito sa Gabay sa Kalusugan? Okay? Huwag niyo na akong hanapan ng kanta. Dahil pag minsan may mga tao na sinasabi, kanta ka ng kantang pangit-pangit ang boses mo, di ba? Kaya minsan kumakanta tayo para entertain natin yung mga senior citizen. At the same time, maniwala kayo hindi, yung mga kinakanta ko, mostly requested yan ng mga pasyente o ng mga subscribers natin. Kung na-miss nyo yung kanta ko, di maglagay lang kayo ng title ng kanta na gusto nyo. Meron nga akong utang dahil sa'yo, may nag-request Saka may isa pa English. Nasa dulo ng dila ko. Hindi ko maabot sa susunod na. Okay, ngayon, syempre, pag nagustuhan nyo naman, ano na naman ang request ko? I Heart GSK. Ito, I Heart GSK. Huwag niyong kalimutan. At ano pa? Siyempre, huwag niyong kakalimutan. Invite yung mga friends niyo na join dito sa ating Gabay sa Kalusugan. At siyempre, yung lagi kong hiling, thumbs up naman dyan. Ang tamad-tamad nyo. Thumbs up ka, wala naman bayad. Thumbs up, nandyan lang ang thumbs up. Pagkatapos ng thumbs up, siyempre, mag-subscribe na rin po kayo. At huwag nyo kalimutan, i-click nyo po yung notification bell para updated po kayo. Okay? So, tandaan nyo po na ang purpose ng Gabay sa Kalusugan ay mag-share ng knowledge. Turuan kayo, gabayan kayo. Pero kayo po ang gagawa. Hindi naman ako maglalagay ng ice, hindi naman ako maglalagay ng warm compress. Kayo di ba? So, sana nagustuhan yung paliwanag ko. At tulad ng dati, ako po si Dr. Gary C. Ang inyong Gabay sa Kalusugan. Okay? So, kita-kits sa susunod ulit. Bye-bye you!